my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things
path that's set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang Morning mapagpalang po umaga sa po ulit ating sa bawat isa sa atin. Yan, magandang umaga po sa mga, of course, dito, mga nandito sa ating studio, mga live audience natin, and ganun din po sa inyo, mga naka-live stream. Yan, sa ating pong Facebook Live. Good morning po sa inyo. And at I hope na maayos ang ating pahinga kagabi. And bago po kami magsimula, ay gusto lamang po namin kayong batiin. Yan, meron tayong 14 viewers. Tama ba, Sir Mark? 14 viewers this morning. Yan, so magandang umaga po sa inyo. And at babatiin po muna namin kayo isa-isa. Diyan po si Sir Amado. Sir Amado, good morning po. Morning, sir. Kay Ma'am Emilia, good morning po. Kay Ma'am Vivian Harabillo, good morning po. Ma'am Joyce, good morning po. Kay Ma'am Raquel, good morning po. Kay Sir Ariel, good morning po. Kay Sir Digno, good morning po. Kay Ma'am Rachel. Ma'am Rachel, good morning, ma'am. Si Ma'am Sir, Cherry. Si Ma'am Cherry nandito. Sir Salvador Bore, good morning po. Salvador and si Emmanuel. Kay Ma'am Rolyn Sanet, good morning po. Good morning, ma'am. Kay Ma'am Tin, good Ma'am morning Tin, good po. morning, ma'am. John Harold. Yan. Morning po. Kay And Ma'am Myra, good morning yun, po. Ma'am Myra, good morning, ma'am. Sir Gilbert Hoffer, good morning. Sir Gilbert. Si Ma'am Ma'am Virgie. Virg. Yan, si Ma'am Virgie. Ma'am Christy, good morning po. Ma'am Christy, good morning, ma'am. Alright, sila pa lang ba, sir? Ayan, so, ayan, good morning po sa inyo pong lahat. And i-share nyo po yung ating live stream. Yan, para mas marami makapakinig. And especially mga high schooler. Yan, gumising na kayo. Yan, at makinig kayo sa ating devotion. Okay? And still, ang ating pong pinag-usapan ay about hindi pa rin tayo maalis sa soul winning and discipleship. At alam nyo, napakaganda ng binabanggit ng ating pastor, especially nung Sunday. Meron dapat tayong commitment, and upon making that commitment, meron dapat tayong plan. Meron dapat tayong plano. Paano natin gagawin? Paano natin magagampanan yung ating commitment? Okay? And so, naniniwala po ako na mula sa ating napahinggan na yan, sa inyo po mga nakikinig, especially kayong mga high schoolers, dapat meron na kayong commitment sa Panginoon. Meron kayong commitment sa Panginoon. And dahil meron kayong commitment, ano yung plano ninyo sa commitment ninyo na yan? Okay? Ano yung gagawin nyo naman na plano? Paano nyo magagampanan yung commitment ninyo? For example, meron kayong commitment and sa soul winning ninyo. Diba? For this week, ay at least, meron akong sa inyong mga high schoolers, 20 na souls won. O ngayon, paano mo yan magagawa? O Monday, ilan yung dapat masyaran mo? O Tuesday, ilan dapat yung masyaran mo? Wednesday, ilan ulit? Thursday, o Friday, hanggang Saturday. O hanggang sa tawag dito, ma-reach mo yung 20 na souls won. And kung everyday mo gagawin yan, paplanuin mo, may higitan mo pa yan. O di ba? May higitan mo pa yan. Kaya nga,
napakaganda po ng binabanggit ng ating pastor. Kaya nga po, ito na naman po, devotion natin, mga schoolers. Naniniwala ko na ito yung maging encouragement sa atin. Yan. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 15, in verse number 58. And 1 Corinthians chapter 15, in verse number 58. Okay? 1 Corinthians chapter... Magdala ka upuan. Pagpapatungin mo. Ito, may upuan na dito. 1 Corinthians chapter 15 in verse number 58. Sabi po dito ng Bible, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Okay? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Okay? So ito pong binasa natin. Of course, si Apostle Paul, yung writer of this book, at sinulat niya ito to the church at Corinth, na sinasabi niya, therefore, okay? Therefore, my beloved brethren, okay? Beloved brethren, okay? Hindi niya lamang, since wala na yung mga tao nun sa Church of Corinth, tayo naman ngayon ang nagbabasa nito, and naniniwala ko na pwede rin natin itong maintindihan. Ano? Kaya nga sabi niya dito, my beloved brethren. Okay? Brethren, pag sinabi nating brethren, it means to us, bilang fellow believer mo. And we are brethren in Christ. Tandaan ninyo, tayo, kaya tayo nagsasama-sama dito, dahil tayo ay pinagsama-sama ng Diyos. O, kaya nga, we are brethren in Christ. O, hindi man tayo magkakadugo physically, but we are united by the blood of the Lord Jesus Christ. O, simula nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, kaya nga ano tayo ngayon? We are brothers and sisters in Christ. O, di ba? Magkakapatid tayo ngayon sa Panginoon. Kahit hindi tayo magkakamuka, sabi ko nga sa inyo, physically. O, di ba? Pero, spiritually. O. At, kaya nga, we are brethren. O. Kaya sinusulat ito ni Apostle Paul doon sa church at Corinth, brethren. And, tayo rin, bilang mga tumanggap sa Panginoon Kristo, kasama tayo dito. O, brethren, magkakapatid tayo sa Panginoon. O kaya nga alam nyo, napaganda mga high schoolers. Ito, sinasabi nga nating pastor, dapat walang division pagdating sa atin. O sa inyo, mga high schoolers. Hindi yung, ako, hindi ko ba tisigan ito. Uso pa yan sa mga high schoolers, parang hindi na nababagay. O, di ba? May alitan, may, tawag dito, may away-away, ganyan. Di ba? O, hindi kayo nagpapansinan neto. O, kasi, ewan ko kung anong problema. Magkakapatid tayo sa Panginoon eh. Di ba? Napakapangit naman ng ganun. Alam niyo ba, kung sino man yung dapat nagtutulungan, dapat tayo yun ng mga magkakapatid sa Panginoon. Oh? That's why we must be helping each other. We must be encouraging one another. O dapat kayo yung nagkaka-encourage yan sa bawat isa, hindi yung nagkaka-offendan tayo. O, mga high schoolers, exhorting one another for Christ. Ano ibig sabihin ng exhorting? Dapat tayo ngayon nagtutulungan. Tayo yung nagtutulungan sa bawat isa. O ikaw yung nagko-comfort sa isa. O pag may problema yung isang high schooler, dapat ikaw yung nakakatulong sa kanya. Di ba? Ikaw yung nakakatulong sa kanya. Why? Because we are brethren in Christ. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Tandaan yan, mga high schoolers. O kaya nga, tignan ninyo dito sa bago natin ituloy, sa Acts chapter 14. Acts chapter 14 in verse number 22. Yan, sundan ninyo. Acts chapter 14 in verse number 22. Again, sabi ko sa inyo, mga high schoolers ha, o kaya tayo dinala ng Diyos dito sa simbahan. Okay? Kaya tayo dinala dito ng Diyos sa simbahan. Kaisa-isa tayo ng Diyos. Dito sa kanya simbahan, tumanggap ka sa Panginoon. Tandaan mo, tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, dinagdag niya tayo sa church. We are brethren in Christ. O kaya nga dapat, mga high schoolers, dapat kayo ay nakakatulong. O, dapat kayo ay marunong tumulong sa inyong kapwa high schooler at hindi lang sa inyong kapwa high schooler. O kaya nga sabi dito, confirming the souls of the disciples and exhorting. Okay? Kita niyo yung sabi ng Bible, confirming the souls
of the disciples and exhorting. Again, when we say exhorting, ikaw ay nakakapag-encourage. Okay? Ikaw ay nakakatulong. You are a comfort to another. Exhorting them. Ano ang itutulong natin sa kanila? Paano natin sila encourage? Exhorting them to continue. Diba? Nakita nyo yun? To continue. Na magpatuloy. To continue in the faith. And that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. O kaya nga, sabi ko nga ulit sa inyo mga scholars, dapat nagkakatulong-tulong kayo. Wala dapat division sa inyo. Walang away-away na ganyan. To continue in the faith. O, di ba? To continue in the faith. Hindi yung may awayan, may alitan. Di ba? Ano na mangyayari niyan? Lalo pag sa mga bago. Hindi na yan magsisimba. Diba? Hindi na babalik dito. Bakit? Na-offend. Diba? Dahil sa isang high schooler. In which hindi rin naman dapat ganun. Diba? Na dapat nagkaka-offendan. Sinasabi nga ng ating pastor. Diba? Kaya nga, again, we are brethren in Christ. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Sino man ang dapat nagtutulungan sa bawat isa, ay tayo rin na mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Okay? Exhorting one another to continue o na magpatuloy para sa Panginoon. Dapat ikaw ay tumutulong. Nakita mo yung isang high schooler ay dati nagso-soul winning, ngayon wala na, hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. Anong dapat mong gawin? O hindi dapat yung mas lalo pa natin silang ipapalayo. O, diba? Dapat i-encourage mo. Sabi sa Hebrews chapter 10, in verse number 25. Very familiar ito eh. Hebrews chapter 10, in verse number 25. Sabi po ng Bible dyan, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Sabi ng Bible, wag nating kakaligtaan na wag nating babaliwalain. Ano po yung the assembling of ourselves together. Saan po ba tayo nagkakaisa? O saan dapat po tayo? Ano po? Lalo na sa atin, meron tayong mga pananambahan. O dapat nandito tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Huwag nating kakalimutan yung bawat pananambahan, sabi ng Bible. As the manner of some is, katulad ng iba nga. Katulad ng iba na ginagawa nila yan. But exhorting one another. O kaya nga pagdating dito sa bahay-sambahan ng Panginoon, o mga scholars, dapat tumutulong kayo kung saan kayo nakagrupo, kung saan kayo naka-area, o may mga young people dyan, o dapat kinakausap nyo, anong dapat sasabihin ninyo? Dapat, you must be exhorting them. Ano ibig sabihin exhorting? Tinutulungan nyo sila, ine-encourage nyo sila. O di ba, kakamustahin nyo sila. O kung hindi nyo man kagrupo yan, pero nakita ninyo, o kausapin ninyo. But most especially, yung mga kagrupo ninyo, ka-area ninyo. O, dapat ganyan tayo bilang mga anak ng Diyos. O dapat ganyan tayo bilang, sabi nga ng Bible, we are brethren in Christ. O magkakapatid tayo sa Panginoon. O kaya nga, napaganda na isinabi dyan ng Bible. And sabi ng Bible, therefore, ulit dun tayo sa verse natin, therefore, my beloved brethren, okay, ano sabi ni Apostle Paul dito? Be ye steadfast. Okay? In our soul winning and discipleship, sa ating soul winning life at sa ating pag-disciple, alam nyo, napakalaga na maintindihan po natin ito, mga scholars, you need to be steadfast. Okay? When we say steadfast, yung binanggit dito ng Bible, when we say steadfast, it means to be firm. Okay? To be firm or to be settled. To be firm or to be settled. Okay? Kaya nga alam nyo ba, sa pagdating sa soul winning, kinakailangan steadfast tayo. Okay? We need to be firm. Okay? When we say firm, pag sinabi nating firm, it means not soft. Okay? Diba, narinig nyo yan, nababanggit nyo yan, soft mo naman. Diba? Pag sinabi nating firm, it means not soft or not yielding. Okay? Pag sinabi nating yielding, it means confirming o conforming. Okay? Conforming. Madali kang mapasunod. Madali kang makiayon. Okay? Maalala nyo, sabi ng Bible, be not conformed to this world. Okay?
Buksan natin yun sa Romans chapter 12. Romans chapter 12 in verse number 2. Para maunawaan natin yung sinasabi po ng Bible dito na maging steadfast. Pag sinabi natin steadfast, it means not to be firm. It means you are not yielding. You are not conforming. Romans chapter 12 in verse number 2. Sabi ng Bible dito, and be not conformed to this world. To be not conformed to this world. Kasi pinag-uusapan nga natin is about soul winning, and discipleship. Mga high schoolers. When we say conform, it means to fashion alike. To fashion. Pag sinabi nga nating fashion, to fashion, makiuso. To fashion alike. Nakikiuso ka. Katulad dito sa mundo natin. Ang daming uso-uso. Kahit nga mga anak ng Diyos. Kahit mga high schoolers, tumanggap na sa Panginoon Kristo, nandito na sa simbahan, pwede pa rin kayo madala ng uso. Kung ano yung uso, ay yun yung tutularan mo rin. Sabi ng Bible, conforming to fashion alike. To fashion alike in the mind and in character. Yung anong uso na isip ng kabataan ngayon, anong uso na kaugalian ng kabataan ngayon, yan yung susundin. And, alam nyo, pagdating sa soul winning and discipleship, kung nakikiuso ka sa mundo, hindi ka kailanman mag-i-involved sa soul winning and discipleship. Mga high schoolers, kung hindi kayo involved sa soul winning and discipleship, i-check ninyo, baka nakikiayon pa kayo sa mundo. And, yan yung magsasabi na hindi kayo steadfast sa Panginoon. You are not firm in God. Why? Because you are still yielding sa mundong ito. You are still yielding sa mundong ito. Mga high schoolers, di ba? Ang uso ngayon basta magsimba ka lang ay okay ka na. Wala kang ginagawa sa Panginoon, okay lang. Di ba? Yan ang uso-uso. Pero alam nyo ba, hindi dapat yan ang mangyari sa inyo. Kaya nga tinuturuan tayo dito na dapat pag anak ka na ng Diyos, mga high schooler, you must be involved in soul winning. You must be involved in soul winning. Dapat involved ka sa pagsusundo. Involved ka sa discipleship. Hindi ka dapat nakikisunod sa uso na basta makapag-attend lang at wala kang ginagawa para sa Panginoon. Ang dapat masusunod, ang dapat susundin ay yung sinasabi ng Diyos. Hindi yung uso sa mundong ito. Tandaan ninyo, minsan kung ano yung uso, akala natin yun ay nagiging tama. Sabi nga na iba, majority wins. Majority is always right. Hindi totoo yun pagdating sa Panginoon. Majority of the world, in the world today, ay hindi na ginagawa ang tama. At dahil ba ginagawa nila ay yung mali, ay parang tama na rin, yun na rin yung tama? Hindi. Ang dapat susundin natin ay walang iba kundi ang Diyos. O kaya nga, ano sabi ng Panginoon? Pag anak ka na ng Diyos, tinanggap mo na ang Panginoon Kristo, meron tayong tungkulin, and that is to soul win and to disciple. O kaya nga, dapat matutunan natin na to be firm. Hindi tayo dapat mag-yield, hindi dapat tayo makikiuso sa sanlibutan ito. Kasi nga, again, sabi ko nga sa inyo, mga scholars, pag nakikiuso ka sa mundong ito, hindi ka kailanman gagamitin ng Diyos. Pansinin ninyo, nag-i-involve ka ba sa soul winning? Nag-i-involve ka ba sa discipleship? May disciple ka ba ngayon? May tinuturuan ka ba ngayon? Paano ka makakapagturo ng iba kung ikaw ay wala pa natututunan? Diba? Kaya nga napahalaga na hindi dapat tayo makikiuso sa mundong ito. Huwag dapat natin tutularan. Huwag dapat tayong susunod sa uso ng mundong ito. Huwag tayo makikigo with the flow sa mundong ito. Kundi dapat kung ano ang naririnig natin mula sa salita ng Diyos, mula sa mga preachings na atin napapahinggan, yan dapat yung susundin natin. Di ba? Kaya nga, tinuturuan tayo na dapat, mga schoolers, dapat marunong kayo mag-soul winning. Dapat meron kayong ginagawa para sa Panginoon. Dadala kayo ng iba para sa Panginoon. Meron dapat kayong disciple. Kaya nga, you have to be steadfast in our soul winning. Dapat maging matatag ka dyan. Maging firm. Okay? Again, ano pa isang ibig sabihin na steadfast? Firm and settled. Okay? When we say settled, it means stable. Stable or permanent. Permanent. Ano ibig sabihin ng permanent? Di ba narinig niyo yan? Hindi ka na maaalis dyan. Hindi ka na kayang maalis dyan.
Kaya nga, alam nyo ba, napakalaga na, kaya nga sinasabi nating pastor, dapat lahat tayo merong commitment. Okay? And upon that commitment, you must be consistent. You must be steadfast. You must be stable in God. Oh, sinabi mo yan pa sa Panginoon. Anong binanggit mo, Panginoon? Commitment ko na mag-involve na ako sa soul winning. Oh, dapat maging totoo ka dyan. Dapat maging stable ka niyan sa commitment mo para sa Panginoon. You must be steadfast in your commitment. Dapat maging totoo ka dyan. Dapat maging totoo ka dyan. Be permanent in that. Hindi yung, mamaya nagsosoul winning. Tapos pag tinamad, hindi ka na naman magsosoul winning. Oh, pabago-bago ang isip. Di ba? Pabago-bago yung ginagawa mo para sa Panginoon. Mamaya magsusundo ka na naman, tapos sa susunod, pag ayaw mo, hindi mo na rin gagawin. Oh, hindi ganun. Dapat maging consistent ka sa iyong commitment para sa Panginoon. Dapat siguraduhin mo na steadfast ka. Hindi ka matitinag. Dapat maging matatag ka dyan. Maging totoo ka. Okay? Be steadfast. Dapat maging settled, maging firm para sa Panginoon. Okay? Be steadfast. Sabi ni Apostle Paul, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Be ye steadfast and unmovable. Okay? Yung word na steadfast and unmovable ay halos magkaparehas lang yan. Okay? Unmovable, it means not to be moved from its place. Okay? Not to be moved from its place. Okay? Kaya nga, alam nyo, napaganda ng mga high schoolers, ngayon pa lamang, maging steadfast na kayo, maging totoo na kayo para sa Panginoon. Okay? Huwag nyong gawing rason na busy kayo sa inyong studies, sa inyong pag-aaral. Kasi ngayon pa lamang, high schooler kayo, nagre-reklamo na kayo, na busy kayo, how much more kung magiging college kayo. Mas busy na kayo nun. Di lalong hindi na kayo gagamitin ng Panginoon. O sinong gagamit sa inyo? Lalo na pag nagkatrabaho kayo. High schooler ka pa lamang, sinanay mo na hindi ka involved para sa Panginoon. Sino ngayon ang gagamit sa'yo? Diba? Kaya nga, you have to be steadfast. Be firm. Be settled. Be stable. Huwag mo ngayaan na meron ng maliit na problema ay magbabago ka na naman. Pag tinamad ka ay magbabago ka naman. Ano sabi dito ng Psalm chapter 78 in verse number 8? Sabi ng Bible, and might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation. A generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Sino ito sinasabi ng Bible na hindi steadfast with God? Hindi sila naging firm. Hindi sila naging settled sa Diyos. Nakiayon sila sa mundo. Nakiuso sila sa mundo, hindi sila naging permanent sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Bible na generation na naging stubborn and rebellious. Walang pinapakinggan. Rebelde. At nakiayon sa sanlibutan. Ito yung henerasyon na ito. O kaya nga mga high schooler, sabi ko nga sa inyo, kung ngayon pa lang high schooler kayo, hindi na kayo mag-i-involve sa soul winning, sa discipleship, saan kayo mag-i-involve? Ngayon, busy kayo. Sabi nyo nga, sa assignments or kung ano nung project ninyo, activities ninyo sa school. Di lalo na pag nag-college kayo. Lalo na pag nagkatrabaho kayo. Magkakapamilya kayo. Anong henerasyon ngayon ang manggagaling sa inyo? Baka maging katulad na ito na sinasabi ng Bible na whose spirit was not steadfast with God. Stubborn and rebellious. Hindi nakikinig. Rebelde. Sabi ng Bible. Kaya nga ano sabi ng Bible dito? That the generation to come might know them. Dapat alam nyo ba? Na makikita sa inyo ay yung meron Diyos. Even the children that should be born, who shall arise and declare them to their children, that they might set their hope in God and not forget the works of God and keep His commandments. Kaya nga, be steadfast. Be firm. Maging totoo kayo. Meron kayong mga commitments sa Panginoon, sa soul winning ninyo, dapat gampanan ninyo. Tutuanin ninyo.
And ano pa sabi ni Apostle Paul? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Again, when we say unmovable, it means immovable, not to be moved from its place. You are firmly persistent. Okay? Firmly persistent. When we say persistent, it means with determination. Okay? With determination. Ibig sabihin, meron kang pagsusumikap. Meron kang pagpupursigi. Okay? Especially despite difficulties. Okay? Despite difficulties. Alam niyo ba ang soul winning ay hindi madali? Okay? Hindi madali. Ang soul winning, hindi lahat kayang gawin yan. O yung pag may makakasalubong ka, i-approach mo. Di ba? Hindi madali yun. Ang soul winning, hindi madali. Ang pagsusundo, hindi madali. Akit manaog ka. Bababa ka, pupuntahan mo yung isa. Sasabihin na sasama. Akit ka uli. Aantayin mo. Pagbalik mo sa binabaan mo, hindi sasama. O, di ba? Pero, kinakailangan unmovable ka. Hindi ka pwede magalit. Baka sabihin mo, hindi ko na nga susunduin to. Bahala siya sa buhay niya. Di ba? Pabago-bagong isip. Hindi pwede yung ganun. You have to be determined. You have to be persistent. Despite difficulties, kahit minsan mahirap. O sa pagdi-disciple, mahirap mag-disciple. Di ba? Bakit? Kasi, for the years na tinuruan sila ng sanlibutan, tapos dumating tayo ngayon, tuturuan natin sila ng para sa Panginoon. Talagang mahirap lagyan ng puso't isipan ng tao. Kaya nga mga scholars, alam nyo ba, napakaganda na kayo ay dapat hindi matitinag ng salibutan. Okay? Kahit minsan merong kahirapan, pero dapat hindi tayo titigil. Hindi ka dapat titigil. O kaya nga napaganda nun na meron kayong goal sa inyong soul winning. O mga scholars, may goal kayo sa soul winning. For this week, ilan yung goal mo? Kaya nga, paano ngayon? Paano kayo hindi mahirapan na ma-reach yung goal mo? Dapat everyday. At least meron kang gagawin. Everyday. Kunwari, Monday, at least meron kang 5 na souls. After class, dapat makapag-share ka muna ng 5. Madali lang yun. Kayang-kaya ninyo yun. O tapos yung 5 na yun, i-invite mo. O di meron kang 5 na expected ngayon. Monday pa lang. O Tuesday. Ganun ulit ang gawin mo. Huwag kang mapagod. O. Di ba? Tuesday pa lamang ay nakapag-invite na ako. Ay okay na siguro ito. Huwag ka dapat titigil doon. Okay? Be determined. Be persistent. O. Kaya nga ano sabi ng Bible? Pag ganito tayo, ano sabi ni Apostle Paul? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Okay? Ano sabi niyan? Always abounding in the work of the Lord. Okay? When we say abounding, it means you are excelling. Okay? You are abounding, overflowing. Okay? It means you are great in something. Okay? Nag-i-excel. Diba sa pag-aaral ninyo, kaya nga halos ayaw nyo mag-absent. Bakit gusto nyo na mag-excel? Gusto ninyo na, tawag dito, meron kayong maayos na grades. Meron kayong good na grades. Sa attendance pa lamang, perfect. Diba? Siyempre, maganda yun. Maayos yun. How about yung sa paglilingkod ninyo sa Panginoon? Alam nyo ba na dapat nag-i-excel rin kayo? Dapat nag-a-abound kayo? You must be great in the work of the Lord. Diba? Dahil kung hindi kayo nag-i-excel sa paglilingkod sa Panginoon, hindi kayo nag-i-excel sa paglilingkod natin sa Diyos, saan kayo nag-i-excel? Diba? Saan ang pinagbubuti nyo ngayon? Saan ang pinag-iigi nyo ngayon? Diba? Alam nyo, bilang isang anak ng Diyos, bilang tumanggap sa Panginoon Kristo, mga scholars, alam nyo ba kung ano yung dapat unang-unang pinag-iigi ninyo? Inaayos ninyo? Okay. Walang iba kundi yung paglilingkod ninyo sa Panginoon. You must excel in God's work. You must be great in the work of God.
You must be abounding. Oh, saan? Unang-una, in soul winning. Di ba? Dapat marunong ka. Dapat yan yung gagalingan mo. Di ba? Magaling ka sa ibang bagay. Pero dating sa soul winning, wala ka man lang involvement. O, di ba? O mga schoolers, lalo kayo pag kayo nagkwento-kwentuhan, ang dadaldal O, di ba? Gamitin nyo nga sa soul winning yung daldal ninyo. Wala na. Di ba? Kailangan ka pang itulak. Pagdating sa usapan na para sa Panginoon, wala ka na masabi. Di ba? Anong pinag-iigi mo? Saka magaling. Di ba? Saan ka nag-i-excel? Alam niyo ba na dapat bilang isang anak ng Diyos, ang pinag-iigi natin ay walang ibang hindi yung pag-aakay ng kaluluwa. Dapat yan yung pag-aralan ninyo. Dapat yan yung mas gagalingan ninyo. Hindi ko sinasabi na wag niyo nang galingan sa school, ha? Hindi rin naman maganda yun. Kasi sabi, magaling lang daw sa soul winning. O, tapos sa pag-aaral ninyo, hindi na. Hindi naman ganun. Okay? Kundi unang-una ay dapat para sa Panginoon. You must grow in our work for the Lord. Okay? Ano sabi ng Bible dyan? Always abounding. You must be excelling. You must be growing. O sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga yung soul winning mo. O kamusta yung soul winning life mo? Di ba? Nag-grow ka ba? O nag-excel ka ba? O dapat kung dati ay mahihain ka pa mag-share, nahihiya ka pa, parang pagkakatok ng bahay ay nanginginig ka pa, halos ayaw mong katukin. O di ba? Dapat nag-grow ka. Ngayon ay dapat hindi ka na nahihiya. Dapat hindi ka na tinutulak na mag-share. You must be abounding in God's word. Dapat nag-grow ka para sa Panginoon. Dapat yan ang pinag-iigi mo. Dapat yan ang pinag-aaralan mo. Sa pagsusundo. Di ba? Kung dati wala kang involvement para sa pagsusundo, bakit? Anong oras gising mo? 6:30 or 7. Baka iba sa inyo, 8 pa. Kaya ay nalilate. Di ba? Kayo pa yung inaantay. Mas maaga pa yung bisita na dumating. Paano ka mag-excel yan para sa Panginoon? Paano ka gagamitin ng Diyos? And in discipleship. Di ba? In discipleship. You must excel in discipleship. Kaya nga, anong ginagawa natin sa disciples natin? Tinuturuan natin sila. Ano ang ituturo mo? Siyempre, yung mula rin sa napapakinggan natin mula sa ating pastor. Mga schoolers. Kaya nga, during preaching time, dapat nakikinig kayo. Dapat kayo yung unang-unang nakikinig. Kaya nga, walang kwentuhan, walang kung ano-anong ginagawa. Di ba? Dapat kayo ay nakikinig kasi yan yung ituturo nyo sa disciple ninyo. Check ninyo, bakit wala kayong ma-disciple? Kasi wala kayong maituro. Bakit wala kayong maituro? Kasi hindi kayo nakikinig. Di ba? Kaya nga, dapat mag-abound kayo dyan. Dapat mag-grow kayo dyan. O kung ngayon wala ka pang dinidisciple, magkaroon ka ng commitment sa Panginoon na dapat meron kang i-disciple. Meron kang tuturuan para sa Panginoon. You must abound. You must grow. Ano sabi ng Bible? Pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, you must bear fruit. Okay? Dapat meron kang bunga rin para sa Panginoon. Ano sabi ng Bible? Yung last verse na babasahin natin sa John chapter 15. Okay? John chapter 15. Okay? Sabi ng Bible dito in verse number 1, I am the true vine. Okay? Ang nagsasalita dito is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Okay? Ano sabi ng Bible? The vine. Okay? And the Lord Jesus Christ is the vine. Okay? Siya yung pinakapuno. And sabi niya, we are the branch. Okay? Tayo yung mga sanga. Sabi ng Panginoon Kristo, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Okay? He taketh away. Kung sino man ang hindi nagbubunga, inaalis ng Diyos. Okay? And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Okay? Kaya nga alam niyo ba, sinasabi ng Panginoon dito, pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, dapat meron kang bunga. Okay? O ikaw ngayon ay mga schooler, meron kang ministry ngayon. Meron kang ministry ngayon. Dapat ang goal mo ay meron ka ring madadala rin para sa Panginoon.
Ikaw ay nakakilala na sa Diyos. Dapat ang goal mo ay meron ring ibang makakilala sa Panginoon sa pamagitan mo. Kaya nga, paano mangyayari yun? Sabi sa verse number 4, abide in me. Dapat hindi tayo hiwalay sa Diyos. And I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. Kasi ang sanga, hindi pwede yung mamunga sa kanyang sarili lamang. Di ba? Ano sabi ng Bible? Ang Diyos, ang Panginoon Kristo ang pinakapuno at tayo lamang yung mga sanga. Kaya nga, pag ikaw ay umiwalay sa Diyos, tayo ay sanga, paano ka bubunga? Nakikita na ba kayo ng sanga na nakalatay dyan sa lupa, nagbubunga? Di ba? May ganun ba? Walang ganun. Kailangan, naka-attach tayo lagi, hindi tayo hihiwalay sa Diyos. Kasi pag gumiwalay tayo sa Diyos, ano mangyayari? Mamamatay ka. Kaya nga mapansin ninyo mga scholars, pag hindi ka na nag-attend ng isang service pa lamang, tatamarin ka na niyan. Hanggang sa mamalayan mo, wala ka ng involvement sa soul winning. Dead na yung soul winning life mo. Hindi ka na nagsusundo. Wala ka na ring discipleship. Kaya nga, hindi ka na nagbubunga. Okay? Hindi ka na nagbubunga niyan para sa Panginoon. Kaya nga ano sabi ng Bible dito? Verse number 16, Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Pinili tayo ng Diyos and ordained you. Inappoint tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng trabaho na ano? That ye should go. Okay? That ye should go. Kaya nga ano sabi ng Great Commission? Go, ye therefore and teach all nations. Diba? Evangelizing, baptizing, and discipleship. That ye should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it unto you. Okay? O kaya nga, mga scholars, napaganda, nasabi ko nga sa inyo, ano man ang pagbubutihin ninyo, okay? Walang iba kundi yung paglilingkod ninyo sa Panginoon. You must abound in the work of God. Okay? Excel in God's work. Be great in soul winning. Be great in bringing others for Christ. Be great in your discipleship. Dapat yan yung pag-iigihan ninyo. Okay? Yan dapat yung pagtutuunan ninyo ng pansin. Walang iba kundi yung paglilingkod ninyo sa Panginoon. And pag ito ang ginawa ninyo, ano sabi ng Bible? Magkakaroon kayo ng bunga sa Panginoon. Okay? Magbubunga ang inyong Christian life. Okay? At paano ito mangyari? Be steadfast. Okay? Huwag kayong makikiayon sa sanlibutan ito. Huwag kayo susunod sa uso sa mundong ito. Hayaan nyo yung iba kung gano'n ang ginagawa nila. Okay? Be unmovable. Minsan merong kahirapan, pero huwag kayong titigil. Ang soul winning, maraming hadlang ang diablo para hindi kayo makapag-involve sa pagsusundo. Minsan ay mahirap. Diba? And lalo na sa discipleship, bakit kasi tuturuan mo sila eh? Ano yung dapat gawin? Ano yung hindi dapat gawin? At pati ikaw matututo rin bilang discipler. Kaya nga, yan ang dapat ninyong pag-igihan. Okay? Kaya nga sabi again ni Apostle Paul, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Bakit? Ano sabi niya? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Napapagod tayo physical. Pero ano sabi ng Bible? Yung pagod na yan, yung pagpapagal na ninyo na yan, ay is not in vain in the Lord. Hindi yan walang kwenta. Hindi yan walang kwenta. Sa soul winning, share ka. Sa pagsusundo, magsusundo ka. Minsan sasama, minsan hindi. Parang naiinis ka na eh. Nagagalit ka na eh. Parang ayaw mo nang balikan sa susunod. Pero kailangan maging tuloy-tuloy ka. Bakit? Isang araw, malay mo, magiging consistent na siya. Hanggang sa madi-disciple mo. It's not in vain, sabi ng Bible. Hindi napunta sa walang kwenta yung kapaguran mo. Diba? Hindi napunta sa walang kwenta. Kundi sabi ng Bible dito, yung pagod mo na yan ay merong fruit. Merong bunga. Kaya nga mga high schoolers, napaganda na mag-involve kayo sa soul winning. Napaganda na mag-involve kayo sa discipleship.
Anong kailangan nyo lang? Be steadfast. Be unmovable. Okay? Be abounding in God's work. Okay? Dapat yan ang pag-iigihan ninyo. Dapat yan yung pinagbubuti ninyo unang-una. Yung kayo ay gagamitin ng Diyos. Okay? Be firm. Huwag kayong makiuso sa mundong ito. Huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. Okay? Be unmovable. Be consistent in your commitment for God. Maging totoo kayo sa commitment ninyo sa Panginoon at siguraduhin ninyo na magagampanan ninyo yan. Tandaan ninyo, we are brethren in Christ. Sabi ng Bible, okay? Magkakapatid tayo sa Panginoon. Pinagkaisa tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. Dapat tayo ay magkakaisa-isa. In Great Commission, sa soul winning, sa pagdadala ng bisita, sa discipleship, dapat tayo ay nagtutulungan para sa Panginoon. Dapat kayo ang nagkaka-encourage yan. You must be exhorting one another for Christ. Okay? Dapat tayo ay nagtutulungan ng para sa Panginoon, nagtutulungan para sa Diyos. Okay? Hindi yung para sa mali. Hindi yung nagkakausap-usap kayo ay nagkakasundo pa kayo sa mali. Diba? Sisimba ka ba mamaya? Hindi. Hindi na nga rin ako. Diba? Paano kayo magkakatulungan yan para sa Panginoon? Diba? Nagkakasundo kayo sa maling bagay, pero kailan kayo nagkasundo na para sa Panginoon? Diba? Kung ano man ulit ang pag-iigihan natin, walang iba kundi yung paglilingkod natin sa Panginoon. Mga scholars, be involved in soul winning. Be involved in discipleship. Sabi ng Bible, your labor is not in vain in the Lord. Kung tayo ay magpapagamit sa Diyos. Pero pag gagamitin nyo, ilakas ninyo sa sanlibutan ito, yun ang walang kwenta. Yun ang walang silbi. Pero pag gagamitin nyo yung lakas ninyo para sa Panginoon, yan yung merong kabuluhan. Yan ay merong silbi. Okay? Kaya nga, again, dapat magkaroon kayo ng commitment sa inyong soul winning. O dapat meron kayong commitment sa inyong bisita. Dapat meron kayong commitment sa inyong discipleship. And katulad ng sinabi ng ating pastor, dapat meron kayong plano. Meron kayong plano. O mga scholars, kunwari, for this week, di ba? Ilan yung souls won ninyo? O tapos for Sunday, ilan yung goal mo na madalang bisita? For example, ang goal mo ay meron kang 5 na madalang bisita. O anong gagawin mo para ma-invite mo? Alangan naman sa Sunday ay magmamagic ka, bigla ka na lang mayroong masusundong bisita. Walang ganun. O kinakailangan mo magtrabaho. Kinakailangan mo mag-exert ng effort. Sa Monday, ilan dapat yung i-invite mo? Ngayon Tuesday, ilan yung i-invite mo ulit? Sa Wednesday, ilan ulit? Sa Thursday, ilan ulit? Friday, hanggang Saturday. Hindi mo alam. Sa Sunday, imposibleng hindi ka bibigyan ng Diyos. Bakit? Nagtrabaho ka para sa Panginoon. Naging steadfast ka, naging unmovable ka, hindi ka tumigil. Talagang nagsikap ka para sa Panginoon. Kaya nga mga scholars, ini-encourage ko kayo na dapat ganyan ang gawin ninyo. Dapat meron kayong plano para sa Panginoon. Dapat yung commitment ninyo na yan ay dapat wag yung kakalimutan, kundi dapat yan yung bigyan nyo ng pansin. Pag-igihan yan. Dapat tutuanin yan dahil yan ay commitment ninyo sa Diyos. Ang kailangan nyo lang is to be steadfast, to be unmovable, and to abound sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga make a commitment kung hindi ka pa nagso-soul winning o nahihiya-hiya ka pa, o dapat gawin mo ng gumawa ka ng commitment sa Diyos na mag-i-involve ka na sa soul winning. Gumawa ka ng commitment sa Diyos na Sunday, at least meron akong madadalang bisita. At yung madadala kong bisita ay mabaptize. At pag nabaptize, ikaw ang magdi-disciple ngayon. O ikaw ang magtuturo ngayon. Di ba? Hindi mo alam, hindi mo napapansin na yan yung pinag-iigihan mo. Yan yung pinagtutuunan mo ng pansin. Nag-a-abound ka na sa Diyos. Hindi mo alam na nagbubunga na yung Christian life mo. Mula sa'yo ay magkakaroon ng bunga. And ganun din po sa mga nakikinig. And sa ating pong pagpapatuloy, naniniwala po ko na tayo po ay naging blessing. Nandiyan pala si Sophia. Sino yung isa, sir? Si Raiza. Si Raiza. Good morning. Ayan, andyan ka ba? Naka-off cam kayo. Pwede mo bang i-on yung camera mo?
Or kung nandyan ka man, pwede mo bang pakigalaw itong baso? Joke lang. Yan. So, sige. At bago natin mapakinggan yung mga nasa Google Meet, o kayong mga high schoolers din nyo, high schoolers din nyo, sinasabi ko. Mga high schoolers dito, mula sa ating pinag-usapan, ano yung commitment ninyo sa Panginoon? Kunwari, ito si Dexter, ang commitment ko po sa Panginoon for this week. Ilan yung souls won mo, Dex? Ilan yung goal mo na souls won for this week? Ilan yung goal mo na bisita sa Sunday? Kaya nga tapos ano yung ginagawa ninyo ngayon? Bukas po sisimulan ko na makapag soul winning ng ganito. Ayan, at makapag-invite ako. Para sa Sunday, meron akong mga inaasahan. Ano yung commitment ninyo? At ano yung pinaplano ninyo para sa Panginoon? Ikaw pong, sige nga, ano yung commitment mo sa Diyos at paano mo ginagawa? Paano mo pinaplano yan ngayon? Kunwari, soul soon mo for this week ay at least 20. Ano yung ginagawa mo every day para ma-reach mo yung 20? Gusto mong bisita ay 5. Ano ginagawa mo every day? Di ba? Para sa Sunday, yung 5 na yun ay makasama, masundo mo. Sige nga, ikaw po. Ang goal ko po na Souls 1 ay at least mga 50 po ako at yung aking first time visitor po at least may madala po akong kahit isa. At ginagawa ko po yung ang plano ko po para po ma-reach ko yung 50 na Souls 1. Souls 1 ay everyday po mag-soul winning po ako ng 5 at least 10. 5 at least 10. Medyo magulo yung math mo. At least 10 pa yung soul winning ko. At least 10. Di ba? Ilan yun? Monday hanggang Friday. Di naka 50 ka na. Mayroon pang Saturday. Hindi mahigitan mo pa. Tama yun. Kaya nga, napaganda nun. Na everyday. Paano mo ma-reach yung soul soon na yun? Di ba? Sasabihin ninyo na mahirap? Hindi. Nasa pagplano nyo yan. Yung sa bisita mo naman pong, yun nga, kunwari, isa. Paano mo magagawa yun? Madadala yung nag-iisa. Bugtong mong bisita. Ang gagawin ko po yun ay yung matosoul winning ko po na 50. Balik-balikan ko po yun. At sasabihin ko po na mag-attend po sila sa Sunday. At yung ratio po natin na 10:1 ay ang soul winning ko po na 50, gagawin ko po dun ay invite ko po sila. At para po sa linggo ay meron pong expected na 5. Yun lang po. Talaga. Gulo ng buhay na itong ba. Kaya, di ba, ang goal mo ay everyday ilan yung soul winning mo? 10 po. 10. Di ba? Kung merong 5 dun na mangako, di ba? Meron kang 5. Monday, Tuesday, 10 ulit yung soul soon mo. Meron 5 ulit mangako. Kung everyday yun ay merong 5 na mangako, ilan yun na expected mo? 5 times 5. 25. 25. Di may 25 kang first time visitors. Meron pang Saturday. Di ba? Di ifa-follow up mo na lang yun. Yung 25 na yun. Ang ratio natin is 10:1. Ilan yung mula sa 25 na yun? 10:1. Dalawa po. 2.5. Kasi 25 eh. Meron 2. At least meron 2 sigurado. Di ba mula sa 25 na na-invite mo? Di ba? 2.5. Ulo lang yung madadala mo sa linggo yung isa. Di ba? Hindi siya ganon ka, no? Kasi nga, pinaplano mo eh. Di ba? Kaya nga, ganon rin sa inyo. Ganon rin sa inyo. Kayo. Sige. Ganon yung sabihin ninyo. Meron po akong goal this week na ganitong souls won. Kaya nga po, everyday, ginagawa ko ay at least ganito yung souls won ko. Tapos, meron po akong commitment sa Diyos na at least 5 every Sunday.
At ganito rin po yung ginagawa ko everyday. O, di ba? O kaya nga napaganda nun na pinaplano ninyo. O, ikaw muna, Dex, bago itong mga baba. Katulad na sinabi ni Pong. Good morning po sa ating lahat. Ang commitment ko po sa Panginoon na makapagdala po ako ng mga 10 na first time visitor. Tapos makasolwining po ako ng nasa 50. Ngayong week. Oo, ngayong week. Ay, dapat po meron po tayong plano, sabi ng ni Pastor. Dapat meron tayong plano sa dinidisciple natin. Kung anong gagawin natin sa dinidisciple natin. At dapat meron tayong pagmamahal sa dinidisciple natin. O, kunwari ikaw, Dex, paano mo ngayon maabot yung 50 mo na souls won? Kunwari, hati-hatiin mo yun. Kasi, syempre, Wednesday o bukas, magsisimula tayo lumabas. Ilan yung souls won mo everyday? Tapos, ilan yung ma-invite mo para ma-reach mo yung 10 na bisita? Kada isang araw, ang gusto ko masyaran, nasa 15. Oh, 15. 15 kada araw. Tapos, mag-i-invite ako noon sa 5. Yun, 5. At pag nadala ko na sa simbahan, i-disciple ko na sila. Yun. At inubo. Ayan, 15 everyday. O di, maigitan mo pa. Kasi simula tayo bukas eh. Diba? Wednesday, 15. O Thursday ulit, 15. 30 na. O di, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Di naka 60 ka na souls won. O tapos mag-i-invite ka everyday doon, syempre. O diba? Kaya nga ganun po, napaganda nun. O kayo rin dyan sa mga scholars sa Google Meet, ha? O dapat ganun na sasabihin ninyo. O kayo, mga ladies. Ayun pala si Raisa eh. Si Raisa ba yan? O si Anis? Si Anis yan eh. Si Anis po. O sige, Joanna. Sabihin niyo. Po sa ating lahat, ang commitment ko po ay ang goal ko po na saluhin ngayong week na to ay makaano po ako mga 50 po. Gagawin ko po ay magsasawining up po ako ng mga 10 or 11 po para ma-reach ko po yung 50 souls. At makadala po ako ng bisita ko po na 10 po. Gagawin ko po yan ay invite ko po yung mga nasharean ko po dun sa 50 na yun. Babalik-balikan ko po ang mga sumang-ayon po dun sa mga nasharean ko at dadalhin ko po sila sa church. At yun po. Hindi mo nagin nyo yung sinasabi nyo. Good morning po sa ating lahat. Ang goal ko po ay soul winning po ng 25 at 25 po. Ang goal ko din po ay magkaroon po ako ng 5 first time visitor. At ang gagawin ko po doon ay 25 ngayong week, Rashina? Okay, divide mo yun by 7. 25 divided by 7. Sabihin mo na lang na at least 4 or 5 every day. Di ba? Tapos ilan yung bisita na goal mo? 5. 5. I-invite mo yung 5 na yun every day. Ikaw ano, Joy? Ang goal ko po is Tumingin ka sa Pip. camera. Ang goal ko po is Sa camera, hindi mo sa floor. 30. Ang goal ko po is 30. I-invite ko yung 10 at isasawinin ko po ay 30 tapos invite ko sila dito sa church. 10.
Liwanagin niyo yung sinasabi mo. Naintindihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang goal ko po ay magkaroon po ako ng SOS 1 na 50 this week. And Paano mo marireach yung 50D? hanggang paano ko pa ma-reach yun is sa isang araw po ay win po ako ng 10. Yun lang. Wait lang. Yung plano ko pong bisita is 5. Then, kung paano ko po ma-reach yung 5 na bisita is balikan ko po yung mga nasyaran ko and i-invite po sila sa church. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Yung plano ko po na soon nga this week is 50 po. And paano ko po yun magagawa is dapat every day po ay dapat may masolvin po ako na 10 at yung plano ko po na visitor for Sunday is 5 po. And yung mga nasharean ko po ay babalik-balikan ko po at i-invite para po sa darating na Sunday. Yan lang po. Dyan sa Google Meet. Yan. Nakikita naman na sila, no, sir? Yan. Sige. Yan muna sa Google Meet. Anes, asan si ate mo? On mo yung mic mo. Naghahanda po. Naghahanda. Sino yung lumalapit kanina sa'yo sa likod mo? Si? Si Hopia po. Ay, si Sophia. Nakikinig ka ba kanina, Anes? Opo. Sige nga, ano yung natutunan mo kanina? Share mo nga para marinig namin. Ano po, laging mag-grow sa Panginoon at Sige lang. Sige, pakita mo yung buong bahay mo. Sige. mag-plan po ng commitment at mag-goal po ng serviceman. Tsaka po magdala ng bisita. Okay. Yan lang po. Huwag mo kalimutan yan, ha? Kaya dapat, kaya mo naman pala mag-join ng devotion, eh. Gawin mo yan every Tuesday, ha? Gawin mo every Tuesday yan. Sige, ikaw dyan, Opo. Sige. Yung natutunan ko po, dapat po makapagdala po ng bisita at magkaroon po ng goal sa pag-soul winning at ang goal ko po sa Sunday ay makapagdala po ng bisita na galing po sa school namin yung mga classmate ko po. At ang goal ko po na Solson ay 50. Andiyan si Ma'am Cherry. Yung Ma'am Cherry ate na, sir. Yes, sir. Ma'am Cherry. Magaling ka na, ma'am? Akala ko si Ma'am Cherry may sakit, eh. Ayan, okay. So, thank you mga high schoolers. Ayan, sa inyong pakikinig. And ganoon din po sa mga naka-live. Ayan, sino ba yung mga hindi namin nabati dyan, sir? Sa live stream? Meron ba kaming hindi nabati? Sino mga dyan, sir? Si Ma'am Tin. Sabi ni Ma'am Tin, may kwento ko lang nung Sunday kasi ay habang nasa room ako, may narinig ako sa labas ng room na nagplano ng isang young people na sasama na sa soul winning sa grupo. Naman. At naiplano niya yun dahil sa napahinggan na preaching nung umaga. Pero, kinantsawan po siya ng kasama niya. Alam ko naman na joke nila yun pero mas magandang
mas encourage paano mag-involve sa ministry and soul winning. Yan. Tama. Totoo yun, ma'am. Yan, totoo yun. Hindi Amen. masamang magbiruan, magkantsawan. Kasama yun sa atin. Tinuturo nga ng ating pastor, pag kantsawan, huwag ka mapipikon. Pero, Tama. sikapin ninyo, bago ka mangantsaw, nakapag-encourage ka muna. Yan. Tama yun, Ma'am Tin. Okay? And sino pa yung mga ano dyan, sir? Hindi na. Ha? Ayan, ang ating pastor, syempre. Yan, nakikinig rin yan kanina. Ma'am Julian Bulyago. Ma'am Julian. Yan, Ma'am Julian. Ma'am Lourdes. Yan. Anong apelyido niyan, sir? Si Ma'am Lourdes. Ayan. Hindi ko kilala. Sino pa mga nandyan, sir? Asan yan? Lourdes. Si Sir Elmer. Sir Elmer. Morning po. Wala, si Jasper rin pala dapat nakikinig eh. Ayan. Sabi ni Ma'am Tin, nakakalungkot na champion sa school activities at sa basketball pero hindi abounding sa gawain ng Diyos. Ayun lang. Totoo yun, ma'am. Ayun lang. Sir Dylan. Ma'am Gina. Ma'am Gina, good morning. Ayan, and Sir John Harold. Morning of po. course, yan sila Sir Ariel. Ayan. Akala tuloy may sakit si Ma'am Cherry. Bakit daw Ma'am Cherry? Ayan. Ma'am Virgie. Ayan. Amen. High schooler sabi niya. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikinig. And magwakas na po tayo sa manalangin. Sige, manalangin po tayo. Kilan Diyos, salamat Panginoon sa natapos naming devotion. Magpalain niyo po ang buong maghapon, Panginoon, at gamitin niyo po yung mga high schoolers na ito sa buong maghapon, Panginoon. Bigyan niyo sila ng pagkakataon na makapag-share ng inyo pong salita at the same time ay makapag-invite and for Sunday, Panginoon. At ganoon rin po ang mga magtatrabaho at maging maayos po ang buong maghapon at kayo pong siyang patuloy na may tataas. At ingatan niyo po at proteksyonan niyo po ang bawat members po ng inyong simbahan, Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Again, thank you po and God bless po sa inyo pong lahat. Thank you po.